pagbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Hello, hello, hello. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Muli, ang programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan ay patuloy na pumapainlanlang sa atin pong o sa himpapawid. Ano ho? Alright, tuloy-tuloy po ang ating gagawing pagsasang-usapan ngayon, mga kapatid. Ang paksa po na atin pong pag-aaralan na patuloy na dinidebunk ng iba't ibang uri ng pananampalataya. Okay? At may mga nagtatanong na din sa atin na talaga bang ang Panginoon Hesus ang siyang nagbigay ng 10 Commandments doon sa bundok ng Horeb? Ano po? Kaya yan po ang ating pag-aaralan sa hapon pong ito. Totoo ba? Yan. Totoo ba na ang aktwal na nagbigay ng 10 utos sa lumang tipan doon sa bundok ng Horeb o sa Mount Sinai ay ang ating Panginoong Jesus ayon sa Biblia, katulad po ng paniniwala ng Seventh-day Adventist Church? Ayan. At bago tayo patuloy na pumailan lang, mga kapatid, ay gusto kong batiin muna ang atin pong mga pinagpipitagang mga agila. Yan. Yan. Binabati natin ang kapatid na Jonathan Beltran Espina. Ang atin pong Professor Jonathan Beltran Espina. Isa rin po yan sa ating mga mentor na patuloy na sumusuporta sa atin pong mga ginagawang pag-aaral at lagi pong nakaantabay ang kapatid na Jonathan. At malaki ang bahagi ng kanya pong presensya dito po sa gagawin po nating pag-aaral ngayon. Yan, Kaya shout out kay mentor Jonathan Beltran Espina. Yay, kasama din nating sinashout out ang atin pong butihing kapatid, Pastor Ladigohon. Yan, siya po ay nasa ibang bansa ngayon at patuloy na yumayaman ng yumayaman. Yan, Pastor Ken, mapagpalang araw po sa inyo. At ang ating pong kaibigan,
kasi Pastor Bjorn Danipog Kapiendo. Yan, no? At lagi rin po yan nakasuporta sa ating mga debates at laging nagbibigay ng mga bala, kumbaga, sa gera. Ano po? Yeah, lagi po yung nakaantabay. At syempre kay kapatid na mentor Richard Garati Thompson, ang ang napakahusay nating apologist, evangelist, ano ho, sa panahong ito. Ayan, patuloy nating sinashout out at pinasasalamatan ang presensya ng kapatid na mentor Richard Garate Thompson, at nalalapit na po, no, yung kanilang debates, kaya suportahan po natin, antabayanan natin mga kapatid, at nang sa ganon ay full support po tayo doon sa kanilang gagawing debate sa pagitan po ni Bishop Raimundo Eramis at mentor Richard Garate Thompson sa paksang patutunayan na ang 10 utos ay abolish, expired na dahil may ipinalit ng Holy Spirit. Napakagandang usapin ito, no? Ito ay magaganap January 25, 2024. Ito po ay online dialogue, online friendly debate. Ganap na alas 7 ng hapon po. Ang platform po ay sa PNM at sa Russia TV at siguro sa iba't iba pang mga platform ng Adventist, ano? Yan. So, kaya po antabayan na natin yung papalapit, isama natin lagi isa panalangin, no? At syempre ang napakakisig na nating mentor, yan, ang laging nasa likuran natin at hindi tayo pinababayaan din sa lahat ng ating pong mga pag-uusap. At siya rin ang binigyan ng kapangyarihan ng grupo upang mga siwa ng mga scheduling, ano po, ng mga debates, pakikipag-usap doon sa atin pong, sa mga naghahamon sa atin, yan, sa pamagitan po ng ating kapatid na gwapong-gwapo at napakisig, no? Si kapatid na mentor Rocky Tulog. Yan. So, sa kasalukuyan, kayo po ay nakantabay dito po sa programa ng Ask o Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. No? So, yan po ang ating programa ngayon. At hindi lang yan, isang nakatutuwang bagay na ang mga online ministries ay mayroon ng binuo na unification, ano po, mayroon ng binuo na pagsasama-sama. Ito po yung tinatawag na the Unified Adventist Apologist of the Philippines. Mga kasama po dito na mga nasa ministry, ang SDA Youth Defensor, yan, yung Search the Scripture Ministry, ang IM, ganun din po ang Adventist Apologetics, no, yung Bible Study, yan, Adventist Apologetics, at ang BSM, yan, ang Back to the Scripture, tama ba? Back to the Scripture Ministry, yan, at yung AYDM na pinangungunahan ng atin pong mga veteranong, mga tagapaghayag ng katotohanan, at isa na riyan ang kapatid na Denmar Santiago. Yan, ganun din sila Jezreel, kasama po yan dyan, at ang kapatid na Tunyakaw, at marami pang iba. Yan. At kabilang din dito ang Pathfinder Medic Response Unit, kasama rin po ang Paglapit kay Kristo, na pinangunahan po ng atin pong mentor Richard Thompson. Ganon din ang Ayon sa Kasulatan, at ang kay kapatid na Jerry Laig, yung uting kay sa kamatuuran, ang Psalms Global Prayer Warrior, kasama rin po natin ang Back to the Truth Ministry, yan, ang Ayon sa Kasulatan, at ang WHP
yung walang hanggang pabalita na pinangungunahan ng ating kapatid, no? Na napakasipag din sa pananampalataya at paghahayag ng katotohanan at apologist ng ating pong iglesia. Yan. Ganon din ang pag-aralan natin, 3A Media, diskusyon sa mga doktrina, ang Let the Bible Speak, Advent World Radio, kaya Lianera, at ang Jesus is Coming Ministry. Yan, Jesus is Coming Again Ministry, ang GCAM. At ganon din ang ABM o ang Advent Biblical Ministry. Shout out po sa inyong lahat at patuloy tayong magsama-sama sa gawain ng Panginoon hanggang sa dumating ang ating pong hinihintay na dakilang hari at Panginoon. Ano po? Yan. So, ano nga po uli ang ating pong paksa? Totoo ba na ang aktwal na nagbigay ng 10 utos sa lumang tipan doon sa bundok ng Sinai o sa Horeb ay ang ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia? Yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Sa pagpapatiuna ng ating pong talata na pag-aaralan, bago natin ilapat sa impapawid ang Hebreo 1, talatang 2, na ginagamit ng ating mga kaibayo sa pananampalataya para sansalain at pamalian ang ating pong paniniwala, ay hinuhugot nila ang Hebreo 1, talatang 2. Titignan natin kung ito ay makakapasa yung kanilang iniisip dito sa talatang ito. At kung ano nga ba ang sinasabi ng Biblia hinggil sa atin pong paksa. Pansamantala, tayo po muna ay dumako sa isang maikling panalangin. Dakila po at mahabagi namin Diyos sa pagkakataon pong ito ng paghahayag ng mga katotohanang nagmumula sa inyong banal na kasulatan. Hangad namin na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang patuloy na mamagitan sa programang ito hanggang sa mapapaabutan ng pabalitang ito. At ang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo ay patuloy na malasap ng bawat isa. Ganon din ang walang hanggang pag-ibig ninyo po, Ama, ay patuloy po naming maranasan. Ibinabalik namin, dakilang Diyos, ang aming pong papuri, pagluwalhati at pagsamba sa pamamagitan po, Ama, ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Sa talatang ito ng Hebreo 1:2, ganito po ang ating mababasa. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. Yan. So dito makikita ho natin sa saling ang Biblia na sa huling araw niya na ito, yung huling araw na binabanggit po rito, mula po ito doon sa panahon ng nabuhay ang ating mga alagad. Ano po? Yan. Sabi ng author, sa mga huling araw na ito, sabi na sa kanyang panahon, nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na itinalagang tagapagmana o na kanyang itinalagang tagapagmana. Ang conclusion po nila rito, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo hindi nagsasalita sa lumang tipan. Kasi, dito lamang siya isinugo sa huling araw na ito. Dito siya itinalaga, dito siya isinugo. Yan po ang lumalabas na pagdating sa panahon natin. Mula nang isulat ito ni Apostol Pablo hanggang sa panahon natin, ang nagsasalita ay ang anak. Kaya hindi nagsasalita ang anak sa lumang tipan. Ganyan po nila po inuunawa itong bersikulong ito. At para sa kanila, ang talatang ito ay sapat na, sapat ng batayan para sabihing
malabong ibigay ng ating Panginoon Kristo ang Ten Commandments sa bundok ng Sinai sapagkat hindi naman siya sinugo sa panahong yon. At hindi siya nagsasalita sa panahong yon. Dahil ang ating Panginoon ay nagsasalita dito sa huling araw. Yan. Ano po? Ganyan po nila inuunawa. Pero mga kaibigan, mga kapatid, sa mga mag-aaral po ng banal na kasulatan, pag titignan ho ninyo ang general context ng buong Biblia, makikita natin ang isang liwanag na ito'y kumakahulugan na ang ating Panginoong Kristo ay talagang nagsasalita sa atin sa huling araw sapagkat siya nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Yan po ang pinakalunduan po niyan. Kaya nabanggit ni Apostol Pablo na sa mga huling araw na ito, nagsalita sa atin sa pamamagitan ng anak. Kasama po yung ira ng mga apostol. Nagsasalita si Kristo sa panahong ito, samantalang siya'y nagkatawang tao, na siya ay tumahan sa kalagitnaan natin. Ayun, ng ating Panginoon Kristong ito, itinalagang tagapagmana. Hindi ito nag-i-implement o nag-i-inject ng ating Panginoong Kristo, ay hindi nagsasalita sa lumang tipan. Yan. Ang ating Panginoon nagsasalita po, kumikilos, gumagawa sa Old Testament, hindi lamang sa New Testament. Ganyan po natin dapat unawain ang bagay na ito. Ngayon, bago pa natin dagdagan yan, mga kapatid, huhugot muna ako ng isang talata na lagi nating ginagamit sa mga usaping pangpananampalataya, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay Ten Commandments. Yan. Itong Juan 14, talatang 15, na patuloy nilang binabali na hindi naman nila mabali-bali. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sino po ang nagsasalita? Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ano ang sabi ng ating Panginoon Kristo? If you love me, keep my commandments. Kaya, para sa isang alagad ng ating Panginoong Kristo, para sa isang tunay na Kristiyano, dapat inaalam niya ano ba ang mga kautusan ni Kristo na dapat tuparin ng kanyang mga lingkod bilang palatandaan ng pag-ibig natin kay Kristo. Yan, Kaya, if you love me, keep my commandments, ang sabi ng ating Panginoong Kristo. Yan. So, sa isang talata, bilang pagpapatunay na ang Ten Commandments ay utos ng ating Panginoong Kristo. Siya rin ang aktual na nagbigay sa Mount Sinai. Ganito po ang ating mababasa buhat sa Kapitulo 8, talatang 58. Ang wikay ganito: sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Napakaliwanag, mga kapatid, na binabanggit sa atin ng talata na bago pa niya ang panahon ni Abraham, siya na. Ako nga ang sabi niya. Yan ang ginamit niyang termino, ego eimi. Ngayon, ang pakli ng iba rito, ang bali ng iba, hindi ko mo anya sinabing ako nga kay Kristo na tumutukoy. Kasi yung pulubi, yung pulubi nga bumanggit din ng terminong ako nga. Pero hindi ibig sabihin nun, si Kristo na yung pulubi. Kaya yung paniniwalaan niya ng Seventh-day Adventist na si Jesus ang nagbigay ng Ten Commandments, mali ka yun. Hindi ko mo tinermino ang ako nga, ang ating Panginoong Jesus na. Ganun po nila yan baliin. Pero, pagbabalikan ho ninyo ang talata, ang sabi rito,
sinabi sa kanila ni Jesus, ano po? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, ay ako nga. Yung pulubi na gumamit ng salitang ako nga, hindi niya sinabi na bago pa si Abraham, ay siya na o ako nga. Kaya magkaiba ito. Although ginamit din ito ng pulubi. No? Pero pagdating sa ating Panginoon, iba po ang pagkakasalansan o pagkakahanay. Bago pa man si Abraham, ay ako nga. Yan. Ibig sabihin, meron ng umiiral na ako nga bago pa lumitaw ang panahon ni Abraham. O bueno, pumunta tayo sa Lumang Tipan. Ano po? Sino ba yung aktual na nagbigay ng Ten Commandments sa bundok ng Sinai? Sino ba ang kausap ni Moises? Dito sa aklat ng Exodo, sa Kapitulo 6, talata ay 2 at 3, ganito ang ating mababasa. At ang Diyos na nagsalita kay Moises at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah, at ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. Yun ang sabi ni Moises sa kanya pong aklat. Ano po? Yun daw nagsalita kay Moises ay Diyos. At ang pangalan na binabanggit dito, Jehovah. Sa ibang salin po, yan ay Yahweh. Ano po? Yan. Ngayon, kaya lang sabi, sa noon daw, hindi siya nagpapakilala sa pangalang Jehovah. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah, ang wika, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. Tuloy natin. Dito sa Kapitulo 6, talatang 6 at 7, ganito naman ang wika. Itinuloy ko lang po yung kanina ay 2 at 3, tumuloy lang tayo sa 6 hanggang 7. Kaya't sabihin mo sa mga anak ni Israel, sino po ang kausap ni Moises? Ang Diyos po, na ang pangalan ay Jehovah. Sabihin mo sa mga anak ni Israel, ako'y si Jehovah, at aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo. Tandaan po ninyo yung maglalabas sa bayang Israel sa Ehipto, si Jehovah po yun. Ang Diyos na kausap ni Moises. Tuloy. At aking hahanguin kayo sa pagkaalipin sa kanila, at aking tutubusin kayo na may unat na kamay at may mga dakilang kahatulan, at kayo'y aking aariin na pinakabayan ko, at ako'y magiging sa inyo Diyos. At inyong makikilala na ako'y si Jehovah, ninyong Diyos, na naglabas sa inyo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo. Ayan, so napakaliwanag mga kapatid, meron pong kinakausap o laging may kausap si Moises na umiiral na sa panahon pa ni Abraham, bago pa si Abraham, na napakikilala bilang si Jehovah, na siya po anya ang Diyos. Yan, tuloy. Dito po sa 8 naman hanggang 10, itutuloy lang po natin ang basa. Sabi nung kanyang kausap, ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng Ehipsyo, at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupaing iyon, sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, sa lugar ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Heveo at Jebuseo. At ngayon, ang daing ng mga anak ni Israel ay nakarating sa akin, at nakita ko rin ang pang-aapi na ginawa sa kanilang mga Ehipsyo. Halika, ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan, ang mga anak ni Israel. Mayroon po ba kayong napansin mga kapatid? Yun hong kausap ni Moises, ang sabi rito'y bumaba
Sino po yung kausap ni Moses na bumaba? Napapakilala doon sa ating binasa na siya di umano'y si Jehovah. Ang Diyos anya na makapangyarihan sa lahat. Yun po ang kausap ni Moses. Tanong, yung bang ama ang bumaba sa lumang tipan o yung anak? Sino po yung Jehovah na binabanggit dito? Yung bang ama o ang anak? Although, naniniwala tayo na yung Jehovah ay isa rin sa pangalan ng Ama. Yung Jehovah, pangalan din ng anak. Yung Jehovah, taglay din ng Holy Spirit. Ngayon, sino sa tatlong persona na pare-parehong gamit ang salitang Jehovah ang bumaba na siyang kausap ni Moises na naglabas doon sa pagkaalipin ng mga anak ni Israel sa Ehipto? Ang Ama, ang Anak, ang Holy Spirit. Sino po sa tatlong persona? Ayan. Ano po? Sino sa kanila yung bumaba? Tuloy natin, ano? Yan ay Exodus 6, 8 hanggang 10. Tuloy natin sa 13 hanggang 14. Ngunit sinabi ni Moises sa Diyos, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Tanong, yung ako nga, yan din ba ang pinantatawag sa Ama? Yan din ba ang pangtawag sa Holy Spirit? Yan din ba ang pagtawag sa anak? Sa Ama, hindi po yan ginamit. Sa Holy Spirit, hindi rin po. Sa anak, ginamit po yan. Kaya nga patotoo, doon sa Juan na binasa natin kanina, bago pa niya ipanganak si Abraham, o bago pa si Abraham, ay ako nga. Sino nagsasabi roon, nagsasalita? Hindi ba't ang ating Panginoon Jesucristo? Kaya yung ako nga, na bumaba, na napapakilalang Jehovah, na Diyos ng kanilang mga magulang na nagsugo kay Moises, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya po ang naglabas sa bayang Israel sa Ehipto. Yan. Kaya mali nating iisipin, gamit ang Hebreo 1:1, na hindi nagsasalita ang anak sa lumang tipan. Ano po? Yan. Tuloy. Dito sa talatang 15, talatang 15, sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman. At ito ang itatawag sa akin ng lahat ng mga lahi. Napakalinaw mga kapatid, Ngayon, pumunta tayo naman sa Exodo talatang 20. Baybay natin ng 1 hanggang 2. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Sa makatwid, alam natin kapag kaaklat na ng Exodo Kapitulo 20, ang usapin na ito tungkol sa 10 Commandments o sa pagpasok ng 10 salita o ng 10 kataga o ng 10 utos. Ang wika rito, sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako anya ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Tuloy. Doon sa aklat naman ng Judas, tignan po ninyo, sa Kapitulo 1, talatang 5 ng aklat ng Judas, ang sabi rito ganito, ninanasa ko ngang ipaalaala sa inyo, bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay
na nang mailigtas ng Panginoon ang isang bayan sa lupain ng Ehipto, ay nilipol niya pagkatapos yaong mga hindi nagsisisampalataya. Sa mga pagbasa natin sa Old Testament books, nakita po natin na ang Diyos ang siyang naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto, sa kanilang pagkakaalipin, na siya ring aktual na nagbigay ng 10 Commandments doon sa bundok ng Sinai, na ang ipinangguhit niya doon sa 2 tapyas ng bato, yung mismo niyang daliri. Ano po? Ngayon, pagdating sa bagong tipan, ipinapakilala naman sa atin na ang Panginoon, yan ang nagligtas sa kanila sa lupain ng Ehipto. Tanong, sino ang Panginoong ito? Ayon sa mga writers ng New Testament, ganito ang mababasa natin sa kaparehong talata rin ng Judas 1:5. Dito po sa salid ni Juan Trinidad, ng ang bagong tipan. Ibig kong ipaalala sa inyo, bagamat alam na ninyo ang lahat, na nang mailigtas na Jesus ang mga tao buhat sa lupain ng Ehipto, ang mga hindi sumasampalataya ay nilipol niya pagkatapos. Sino po yung binabanggit na Panginoon sa saling ang Biblia? Sa isang salin, walang iba. Ang Panginoon po na yan ay ang ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesus ang siyang naglabas sa bayang Israel mula sa kanilang pagkaalipin. Siya rin ang kaukausap ni Moises gamit ang terminong "Ako nga at Jehovah" na makapangyarihan sa lahat. Na pagdating sa Exodo 20, siya rin ang aktual na nagbigay ng 10 Commandments. Ano po? Napakalinaw po dyan, mga kapatid. Sa isa pang salin ng Catholic Public Domain Version, ang sabi rito, "So, I want to caution you, those who once knew everything that Jesus did in saving the people from the land of Egypt, afterward perish because they did not believe." Sino po? Ang Panginoong Jesus. Sa isa pang salin ng Judas 1:5, dito sa English Standard Version, "Now I want to remind you, although you once fully knew it, that Jesus, who saved a people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe." So maliwanag, mga kapatid, na nagkakaisa ang mga scholar, ang mga tagapagsalin, na ang Panginoon o yung Lord na binabanggit sa Judas 1:5 na naglabas sa bayang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus mismo. Ano po? Kaya tama ang paninindigan at paniniwala ng Seventh-day Adventist na ang nagbigay ng 10 utos o yung aktual na nagbigay ng 10 utos na siyang bumaba at nakipag-usap kay Moses, taglay ang pangalang "Ako nga at Jehovah", walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nang sabi niyang, "If you love me, keep my commandments", kabilang po riyan ang 10 utos, sapagkat yan ay kanya pong kautusan. Tuloy. Sa New English Translations, "Now I desire to remind you, even though you have been fully informed of these facts once for all, that Jesus, having saved the people out of the land of Egypt, later destroyed those who did not believe." Napakalinaw, mga kapatid. Na talagang pinatutuhanan ng iba't ibang mga translation ng Biblia na ang Lord o ang Panginoon na binabanggit sa talatang ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa isang talata pa o salin, the Legacy Standard Bible, "Now I want to remind you, though you know all things, that Jesus, having once saved a people out of the land of Egypt, subsequently destroyed those who did not believe."
No? Pare-pareho sila ng sinasabi. Dito pa sa isang salin, sa Lexham English Bible, now I want to remind you, although you know everything once and for all, that Jesus, having saved the people out of the land of Egypt, the second time destroyed those who did not believe. So napakalinaw mga kapatid, no? Ewan ko na lang kung tututulad pa rin ito. No? Maliban na lamang kung pinapagdilim na o pinapagdilim na ni Satanas o ng Diablo ang kanilang pag-iisip, ang kanilang mga mata, para hindi nila makita ang mga katotohanan ito na atin pong isinasaysay. Dito sa isa pang salin, the Net Bible, now I desire to remind you, even though you have been fully informed of this fact once for all, that Jesus, having saved the people out of the land of Egypt, later destroyed those who did not believe. Dito naman sa New Living Translation, ganun din. So I want to remind you, although you already know the things, that Jesus first rescued the nation of Israel from Egypt, but later He destroyed those who did not remain faithful. So pare-pareho mga kapatid, mga kaibigan, hindi ba? Puntahan natin ang isa sa mga literal translation din ng Wycliffe Bible. Sabi rito ng Wycliffe Bible, but I will admonish you once that know all things, that Jesus save His people. Lagyan nga natin ng pag-e-emphasize. Yan, nilagyan na natin ng kulay dilaw, that Jesus saved His people from the land of Egypt, and the second time destroyed them that believed not. Tapos may clause, and forsooth I will together admonish you, waiting once all things for Jesus. Inulit, saving His people of the land of Egypt, the second time lost them that believe not. So napakatibay nito mga kapatid. Ang bumangga giba. Sabi ng ating veteran apologist, ang bumangga giba, ang bumangga basag. Maliwanag na ito paano pa nga baka pag ito liliwanag pa ng iba, baka lang lumabo Napakatibay ng pananampalatayang Adventist. Ang kailangan lang imulat nila ang kanilang mga mata. Yan, tingnan ninyo ng mabuti. Yung aming ipinangangaral. Kapag makita ho ninyo na tama, na ito'y kasuwato ng mga aral sa Biblia, abay, bakit hindi ninyo tanggapin? Huwag na ninyong pairalin ang inyo pong mga pride. Kasi yung pride po na yan po yan pong maling paggamit ninyo ng pride, yan po ang magdadala sa inyo sa kapahamakan. Kaya lagi natin sinasabi, hanggang bukas pa ang pintuan ng awa, hanggang ang habag ng Diyos ay laan sa lahat ng tao, huwag na kayong lumaban. Sumuko na kayo. Napapalibutan na kayo ng katotohanan. Ayan, kitang-kita natin. Nagdudumilat ang katotohanan sa ating harapan. Na ang talagang aktwal na nagbigay ng 10 Commandments sa bundok ng Horeb, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Bueno, pumunta pa tayo sa isang salin. Salin ito na isinagawa Mr. Whiston's Primitive New Testament. Sa kaparehong talata ng Judas 1:5. I will therefore put you in remembrance, who once knew all things, how that Jesus, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. Di ba ganun pa rin, Dito sa Berean Study Bible, isang salin din po ito ng Biblia. Although you are fully aware of this, I want to remind you that after Jesus had delivered His people out of the land of Egypt, He destroyed those who did not believe. So, pare-pareho sila. Ito po, isa sa mga version ng Berean Study Bible. Tignan ulit natin yung isa pang version ng Berean Study Bible. Ito po.
Ito naman ay yung isa, Berean Study Bible. Ito namang isa, Berean Literal Bible. Sabi rito, "Now I want to remind you, you having know all this, that Jesus, having saved at one time a people out of the land of Egypt, afterwards, He destroyed those not having believed." Napakalinaw, mga kaibigan. Kahit saan kayo pumunta na yung Lord at saka yung Jesus at yung Lord at Panginoon na binabanggit sa ibang salin, yan po'y tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Yan. Dito rin sa Christian Standard Bible. Now I want to remind you, although you came to know all these things once and for all, that Jesus saved a people out of Egypt and later destroyed those who did not believe. Yan, napakatitibay po nito, mga kapatid. No? Dito pa sa isang salin, tinatantad ko na kayo ng salin ng Biblia, no? Kasi para doon sa mga laging tumitilig sa atin, no? Sa mga laging yumuyurak doon sa katotohanan ng dala-dala natin, no? Ginagawa natin ito para sa ikatitibay ng mga membro ng Iglesia Adventista at sa mga maaari pang mabuksan ang kanilang nadirimlan na kaisipan. Umaasa tayo sa pamamagitan nito ay madala natin sila sa tunay na pananampalataya at makawala sila doon sa tibo ng kamalian na patuloy na humahamak, no, sa tunay na bayan ng Diyos. Dito naman sa Daduay Reams, ito po isang American edition. "I will therefore admonish you, though ye once knew all things, that Jesus, having saved the people out of the land of Egypt, did afterwards destroy them that believed not." Diba? Pareho, no? Dito sa isang literal translation din, o literal standard version ng Jude 1:5, "Now I intend to remind you, you once having know all this, that Jesus, having saved a people out of the land of Egypt, He secondly destroyed those not having believed." So napakaganda at napakatibay. Kaya mapalad po ang Seventh-day Adventist, mga kapatid, ang mga miyembro ng pananampalatayang ito, sapagkat kayo at ako, tayo ay nananahan sa tunay na aral ng Ebanghelyo. Tayo'y nananahan sa pag-ibig ni Kristo, sa pagtupad natin sa kanyang mga utos. Ngayon, dito pa, sa New Revised Standard Version, isa pong updated edition, ang wika, "Now I desire to remind you, though you are fully informed once and for all, that Jesus, who saved a people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe." Ano po? Yan. Kaya isang karangalan para sa atin na maging isang tunay na mananampalataya. Matawag kasunod sa pangalan ng ating o sa titulo ng ating Panginoon Jesucristo. Masarap na matawag na tayo isang tunay na mga Kristiyanong umiibig sa ating Panginoong Hesus. Ano po? Yan. Kaya sa hapon pong ito ay lubos nating napapatunayan na ang nagbigay, yung actual na nagbigay ng Ten Commandments na siyang kausap ni Moses, taglay ang pangalang "Ako nga" at Jehovah. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya po ang bumaba sa lumang tipan upang ibigay kay Moses ang 2 tapyas ng bato sa bundok ng Sinai o Horeb na sinulatan mismo ng kanyang daliri. At yan ang bisa ng mga titik na yan, ang bisa ng kautosang yan ay inilagay din sa ating pag-iisip at sa ating mga puso. Kaya kahit na hindi natin nakikita ang 2 tapyas ng bato na sinulatan ng mismo ng daliri ng ating Panginoong Hesus ng kanyang 10 utos, ay umiiral sa ating puso't isipan
at sariwang-sariwa ang bawat detalye ng Ten Commandments. Ano po? Yan. At siyempre, at ng iba pang batas na iniutos ng atin pong Panginoong Hesus Kristo. Ayan, ano ho? Yan. Kaya, doon sa isa pang talata ng unang Korinto, sa Kapitulo 10, talatay 1 hanggang 2, ang sabi rito ay ganito: sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi ninyo maalaman ng ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat, at lahat ay nangabautismuhan kay Moses sa alapaap at sa dagat. Tuloy. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu, at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong yaon sa Espiritu na sumusunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Nakikita ninyo, mga kapatid, maging yung bato, ano po, ay ginagamitan nila ng pagpapanariwa patungkol sa ating Panginoong Jesucristo bilang palatandaan na ng ating Panginoong Jesucristo ay kasama nila. Ano? Kahit ang bato, iniaado sila na yun ay si Kristo bilang pag-i-inject, pagbibigay diin ng ating Panginoong Hesus ay kasama nila. Ano ho? Sa kanilang paglalakbay, sa kanilang pamumuhay. Isa pang talata, bilang pagpapatibay lalo dito sa atin pong pinag-aaralan. Dito naman, huhugutin ko naman ito sa aklat ng Hebreo, sa Kapitulo 11, mula 24 hanggang 26. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaling malaking kayamanan, ang alin? Ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinitignan ay ang gantimpalang kabayaran. Ano daw po? Mas pinilian niya ni Moises yung kadustaan ng ating Panginoon Jesucristo kaysa kayamanan doon sa Ehipto. Kaya nga, tama, nasasalig sa banal na kasulatan ang mga aral ng Seventh-day Adventist. Tulad halimbawa ng ang nagbigay ng Ten Commandments o yung aktual na nagbigay ng Ten Commandments sa bundok ng Horeb o ng Sinai, walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na bumaba at sumulat ng sarili niyang kamay doon sa dalawang tapyas na bato na nagpapakilalang si ako nga at Jehovah ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ano po? Yan. Isa pang matibay na talata, ang 9:26 ng Deuteronomy, ganito ang ating mababasa. Sabi ni Moses, ako'y nananalangin sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, huwag mong pupuksain ang iyong bayan at ang iyong mana na iyong tinubos ng iyong kadakilaan na iyong inilabas sa Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. Yun daw palang tumubos sa Ehipto. Yung daw tumubos sa Israel na siyang naglabas sa kanila sa Ehipto. Sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. Yun daw po ang Panginoong Diyos. At kapansin-pansin dito na yung dinadalanginan ni Moses na Panginoong Diyos, mayroong mana. Ayan. Mayroong mana. Sino ngayong ito na Panginoong Diyos na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto sa pagkaalipin na siyang makapangyarihang Diyos na kumakausap kay Moses na mayroong mana?
Ayan, pag ginamit natin yung batsihan nilang talata, Hebreo 1 talatang 2, yan ay walang iba, kundi ang anak. Ang anak ang siyang bumaba. Oh, doon sa nabasa natin kanina, ang anak ang siyang bumaba upang kausapin si Moises at isugo si Moises doon sa bahay o sa Ehipto para ilabas ang bayang Israel. Kaya manatili po kayo, bayan ng Diyos, sa iglesyang ito. Wala pong aalis sa pananampalataya hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Kaya tayo ay mananatili dito. Anumang pagtuligsa, pagyurak, mga tukso, masasakit na salita ang ating matanggap. Manatili tayong matatag dito po sa ating kinalalagyang pananampalataya. Sapagkat ang Seventh-day Adventist ang siyang nalabing iglesia na pinagkalooban ng ating Panginoon ng kanyang pagmamalasakit at ng kanyang matitibay na mga aral. Galit man sa atin ang mundo, galit man sa atin ang dragon, tinutokso man tayo ng iba't ibang uri ng pananampalataya, inaaglahi man nila tayo, kinukutya, manatili tayong matatag. Hindi ang kanilang pag-aglahi, ang kanilang pangungutya o panunukso ang siyang magpapabitaw sa atin sa pananampalataya. Kundi lalo pa nga dapat nating makita na sadyang sa atin talaga galit ang dragon. Sapagkat tayo ang nalabing iglesia. Sa pagkakataong ito, mga kaibigan at mga kapatid, pansamantala, sapagkat ang ating oras ay sadyang nagtutumulin. Gusto ko pa sanang pumasada. Kaya lang, ay meron pong schedule ang ating tawag dito, ginagamit na monitor. Yan. At sa pagkakataon munang ito, mga kaibigan, mga kapatid, patuloy po akong nagpapasalamat sa inyo sapagkat patuloy kayong sumusuporta sa atin pong gawain. At ngayon ay nais ko munang i-shout out o batiin ang atin pong kapatid na nandirito sa atin pong online. Shout out kapatid na Rosalita Balmes. Yan. Ganun din kay Leodel Aba Pabilona. Shout out din po kay kapatid na Yam Ortega. Sabi na kapatid na Yem Ortega, good afternoon as team. Yan, shout out din po sa atin pong nakantabay sa kabilang linya, Marshall Serrano Jr., Leona Rose Beltran. Maraming salamat at nakantabay din po. Ganun din sa kapatid na Emmy Alfonso. Shoutout din kay kapatid na Josue Tanasan Siarot at kay Abebert San Nico. Shoutout din po, magandang hapon, kapatid na Abner Aner Junjun Alamag, sa atin pong pinagpipitagang Ma'am Ruthie Tobias. Yan, mapagpalang hapon po sa inyo. Ganun din kay kapatid na Sumalinog V. Ariel. Shout out kapatid na Sumalinog. Yan. Sabi niya, watching from Davao Oriental. Ang layo, no? Mercy Bacolod Canlas. Yan. Good afternoon po sa inyo. Likewise. Kay Jezreel Casinilio, yun, patol na nakaantabay, magandang hapon po, Bro Camacho, watching from Pagadian City, Zamboanga del Sur. Yan, thank you kapatid na Jezreel. At kay Marlon Oberio Tamayo, yan, nakaantabay rin po. Shoutout po sa inyo kapatid na Marlon. Ganun din, good afternoon po kay kapatid na Prezi Sosa. Sabi niya, amen, amen, God, good afternoon po sa lahat. Yan, I'm watching from Paranaque, Manila. Sabi ni kapatid na Presi Sosa. Praise God po bro, sabi ni Pongkadas Charles. Yan, shoutout po sa inyo dyan kapatid na Pongkadas. Queenly Padriquela.
Shoutout po sa inyo, kapatid na Quinley. Binabati rin natin magandang hapon, kapatid na Rodel Dumaking. Yan. Tama po yan, sabi ni kapatid na Rodel Dumaking. Ang kapatid na Wilma Abi Malyari. Yun. Mapagpalang hapon, watching from Tagbiliran, Bohol. Yan, kapatid, taga Bohol pala, kapatid na Wilma Abi Malyari. Maayong hapon, ask, watching Tagum City from Dodong Pakatang. Yan, so yun po yung aking nahagip, no? At tingnan po natin dito, no? Dito pa sa atin pong online, tingnan pa natin. Shout out sa atin pong Ella Pablo Senas. Yan, kay Mami Elena de los Reyes at kay Sister Sharon, sa lahat ng pamangkin natin po dyan sa Area K. Yan. At shout out din po, regards po kay Daddy Pablo de los Reyes, Danilo Tano, Sam Taiko, yan, shoutout po sa inyo. Sherlock Arango, shoutout po. Kay Sega Empire Diamond. Yan. Sino pa ba ang ating dinabanggit dito? Kay Rib Toro Gaamas. Yan, shoutout po sa inyo. Ganun din kay Davi John Quabaw Giritan. Yan, shoutout po sa inyo. Magandang hapon po, kapatid na Joe Istuita, Nel Bellaviza, Roel M. Amansik, Charlie James Trinidad. Ganun din, binabati rin natin ang kapatid na Marlon Kahutay, Jesnel Paghidbo Balondo. Shoutout din po sa inyo, kapatid na Jason Dos Pueblos Jason, kay Johasel Lastima Garcia, Ricky Gabon, at kay kapatid na Zay Loyola, John Quirino Amborgo. Sino pa ba yung hindi natin nabasa pa? Si Sammy Ninalga, Marshall Serrano Jr., Raymark Aldamar, Yelen Camacho. Ang aking napakagandang misis ay nakantabay rin, ano? Yem Ortega, Bordeos, Bongski Mix. Yan. Yoli Sehera, Kim Justin Reyes, Nomdel Limbing Villona, Ner Mopia, Dodong Pakatang, Sarji Chua, Windel Kabikin Manuop. Ang dami po pala nila, no? Shout out po Angel A. Yan. Kaya Bonjour di CR Naiz. Ay. Okay, hanggang kinancel mo na? Okay. Tuloy. Na-allergy na naman tayo, mga kapatid. Kay Mary Grace Encomienda, Leonardo Paras, sino pa? Dan Medina. Ayan. Ay, binabati rin natin, shout out kay Doc Medina dyan po sa Arcillas. Ayan. Doc, kumusta na po kayo? Nathaniel Ranyolas. Yan, mapagpalang araw sa inyo, kapatid na Nathaniel. Lord Arthur Torres. Yan. At bukod kay kapatid Alyo, kay Lord Arthur Torres, shoutout din po kay Moises Bella Surda at Reden Amistoso. Ayan, salamat po sa inyong patuloy na pag-share ng atin pong videos. Ano ho? At hangad natin na marami pong mga kapatiran, mga kaibigan, ang maliwanagan po sa ating isinagawa pong pag-aaral na ito. Ano po? Ayan. So, tinitingnan pa natin, ano? Baka meron tayong nakaligtaan. So, ayan. Bilang
pagre-recap mga kapatid ng ating pong tinalakay bago tayo naman ay manalangin, ano po ay mula sa atin pong mga talata na napag-aralan mula sa liwanag ng banal na kasulatan, ay tiyak na tiyak tayo na ang makapangyarihang Diyos na bumaba sa panahon ng lumang tipan, na siyang kumausap kay Moises, na dinadalanginan din ni Moises, na siya ring nagbigay ng 10 Commandments at sumulat sa 2 tapyas na bato, na napakilalang si Ako nga na naglabas sa lupain ng Ehipto sa ating mga ninuno, na napakilala rin bilang si Jehovah, ay walang iba nakasakasama ng bayang Israel sa lumang tipan kundi ang atin pong Panginoong Hesus. Na pagkaraan ng ilang panahon, ang ating Panginoong Hesus sa kalagayang Diyos ay nagkatawang tao, na sa kahulihang panahon na tumira sa ating kalagitnaan sa kanyang pagkakatuwang tao, na isinugo ng Ama upang sa pamamagitan niya magsalita sa huling panahon, na ito naman ang kinukot sa aklat ng Hebreo Kapitulo 1, na sa huling araw niya, samantalang ang ating Panginoon Kristo sa kanyang kalagayang Diyos ay nagkatawang tao, siya naman ay nagsalita sa atin. Ang Diyos Ama ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalagang tagapagmana. Na ang anak po na ipinakikilalang ito na itinalagang tagapagmana sa 9:26 ng Deuteronomy, siya rin po ang laging dinadalanginan ni Moises. Ano po? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya mga kapatid, diyan po sa ating mga kaibigan na patuloy na naghahagilap o naghahanap ng katotohanan. Ang katotohanan ay walang iba kundi nasa ating Panginoong Diyos. At ang katotohanan po na yan, nakalooban ng ating Ama sa hapong ito, ay patuloy po ninyong napapakinggan. Kaya patuloy kami ring nag-aanyaya sa inyo. Bukas po ang aming mga kapilya tuwing araw po ng Sabado. Kapag kayo po ay may pagkakataon, dalawin po ninyo kami. Pakilala po kayo, sabihin ninyo ang inyong pangangailangang espiritual, upang kayo po ay magabayan ng atin pong mga elders, ng ating mga laiko, ng ating mga manggagawa sa iglesia po na inyong pupuntahan. Bukas po ang amin ding iglesia sa tuwing sasapit ang Miyerkules ng gabi at Biyernes ng gabi. Ano po? At kung kayo naman po ay may mga pagkakataon, pwede din ninyo kaming dalawin sa aming mga Facebook. Ano po? Yan, pwede ninyo kaming i-PM. At kami naman ay maglilingkod sa inyo sa abot naman po ng aming makakaya. Ayan. At bago ko tuluyang dumako sa isang panalangin, okay, shout out muna kay kapatid na Dodong Pakatang, Rodel Dumaking, kay Dike Serbedad, shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon kapatid na Jex Sumalinog, ganun din kay kapatid na Naprades. Yan. At syempre sa amin pong direktor, kanina tinuturuan niya ako paano makapag-live dito sa Facebook, dito po sa ating tawag dito. Sa page, dito sa ating page ng Ayon sa Kasulatan. At salamat, no? At dahil meron tayong napakabait na direktor na patuloy na laging nakaantabay, no, sa atin pong ginagawang pagbo-broadcast. Shout out po sa atin pong president ng ASK, kaya kapatid na Samuel Patalinhog at sa kanya pong may bahay kay Sister Bot. At sama natin sa panalangin mga kapatid ang kanila pong paglipad ng paglipad parang tuloy sa 23. Opo, hindi mismong si Sister Bot ang lilipad ho
Sasakay po siya ng eroplano. Yan, ipanalangin po natin na maging matagumpay ang kanyang biyahe papuntang ibang bansa. Ano? Ayan, so muli po ay iniiwan ko kayo mga kapatid sa mapagpalang kamay ng atin pong Panginoong Diyos. Ano? At tayo po pansamantala dubako sa isang maikling panalangin. Dakila po at makapangyarihan naming Ama, ng tahanan ay nasa mga langit. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong paggabay sa programang ito. Umaasa po kami, Ama, na ang mga katotohanan ito naming napapag-usapan ang siya ring magbukas ng mga nadirim lang mga puso sa ikapagpapalapit po sa inyo, sa ikapagmamana nila ng buhay na walang hanggan. Sa mga kapatid, dalangin din po namin, Amang Banal, patuloy nyo kaming palakasin, patatagin ang aming pananampalataya. Anumang pagsubok, tukso, pag-aglahi, mga mura na aming tinatanggap, pangungutya, pagbatikos, lalo ninyo kaming patatagin upang kami ay lalong maging handa sa nalalapit na pagbabalik ng inyong pong anak sa ikalawa. Umaasa din kami, Ama, ng mga musmos na inyong ipinagkatiwala sa aming mga kamay. Tulungan po ninyo kami na mapalaki sila ng may pagkakilala at pagkatakot sa inyo, upang dumating man ang panahon, sila po ay makatatayo din sa panahon ng kabagabagan at maglilingkod sa inyo sa abot ng kanilang makakaya. Umaasa din po kami, Ama, sa aming mga pagkukulang na nagawa at pagkakasala, ipagpatawad po ninyo. Ang mga binabible study, ang patuloy na naming nakakausap sa usaping pangpananampalataya, iingatan niyo po sila. Ipagkaloob po sa kanila ang ibayong kaaliwasan ng kaisipan at matanggap nila ang katotohanang nagmumula sa inyo. Pagpalain Amang Banal ang programang ito hanggang sa mga tagapakinig sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Séptimo Día. Chukbok hamnida, mga kapatid. Mispa po sa inyong lahat. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila